ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Panan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Ayan mga kaibigan, sapul na naman dito si Bongbong Marcos Jr. kay Ted Filon. Pakinggan natin ang kanyang mga summarize or analyze doon sa sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Siguradong manggigigil na naman dito ang kampo ng mga Marcos, lalo na itong si Smugs. Ayan mga kaibigan, pakinggan natin. Tuluyang tinapos ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang ikatlong SONA noong pong Lunes, July 22. Ito ang mga huling pananalita na kanyang binigkas. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Sa wika umano ni John Stuart Mill, isang dating mambabatas ng United Kingdom at English philosopher, huwag mong isipin na hindi ka makakasakit kung hindi ka makikialam at mananahimik na lamang. Nagtatagumpay ang mga masasama dahil walang ginagawa ang mga mabubuti. Hindi ka mabuting tao kung hindi ka nagpapahayag ng pagtutol at hinahayaan mo lang na mangyari ang masama. Sa mga salita ng Pangulo, lagi raw nating labanan ang mali at masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Standing ovation ulit ang mga nasa batasang pambansa nang ito'y binigkas ng Pangulo. Ang lakas ng palakpak. Sandali lang. Naunawaan kaya nila ng lubos ang mensahe sa mga salitang ito? Sa mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso at mga opisyal ng gobyerno na nandoon sa SONA. Inyo bang
isinapuso ang kahulugan ng mga salitang ito? Para kanino kaya ang mensahe ng mga salitang ito? Para sa ating mga kababayan? Mga uring manggagawa? Mga pangkaraniwang Pilipino? Mga pangkaraniwang mamamayan na ang unang pinagkakabalahan ay ang maitawid ang pangangailangan ng pamilya sa buong maghapon. Mga Pilipinong naghahanap ng panawid gutom. Mga kababayan nating gumagawa ng tama, gumagalaw ng patas. Subalit, wala nang panahon para ipaglaban ang tama at nananatiling tahimik at hinahayaan na maghari ang masama. Dahil nga hindi nila malaman kung papaano maitatawid ang pangangailangan sa isang araw. Hindi po ba't mas nararapat na ang mensahe ng mga salitang iyon ng Pangulo ay sumapol sa mga miyembro ng 2 kapulungan ng Kongreso? Mga gabinete, mga opisyal ng pamahalaan, mga halal ng bayan na present at nandoon sa Batasang Pambansa noong Lunes. At mawalang galang lang po sa mismong Pangulo ng Pilipinas na siyang nagsabi ng mga salitang ito. Tama ba na magtalaga ng halos 23,000 mga pulis para pangalagaan ang kaligtasan ng mga nagtungo sa SONA noong Lunes? Mabuti ba na magtalaga ng higit sa 1,300 na mga kawani ng MMDA para masiguro lamang ang maayos at maginhawang paglalakbay ng mga dumalo sa SONA noong Lunes? Bakit, sabi ng iba, tila full force ang gobyerno? Ngunit kahapon, sa kasagsagan ng napakalakas na ulan at napakaraming mga kababayan nating walang masakyan, kung kailan kailangan ng tulong ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino, bakit umano hindi full force ang gobyerno? Datapwat tayo po'y nagpapasalamat sa iilang mga bayani ng bayan, 10 kawani ng MMDA na lumusong sa baha, mga kagawad ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, mga pulis at sundalo, at ilang tauhan ng mga lokal na pamahalaan na rumisponde sa mga residente. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, kumikilala at sumasaludo sa inyong kabayanihan. Pero bakit nga ba na ang mga present sa SONA na sinasabing mga lingkod bayan o servants of the people ay itinuturing na para baga silang masters of the people? Kinakailangan po na masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pinagpipitaganang lingkod bayan, habang ang mga mamamayan na siyang nag-aambag-ambagan para sa kaginhawaan ng mga nilalang na ito ay kinakailangang magkanya-kanya o magbayanihan para sa kanilang kaligtasan. Baligtad na nga ba ang mundo? Ang servants of the people ngayon ay masters of the people? Ang people ay naging servants of the masters? He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Laging labanan ang mali at ang masama, ipaglaban ang tama at ang mabuti.
Pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 11975 o ang General Appropriations Act of 2024, ang ating kasalukuyang umiiral na pambansang budget. Ang paglagda dito ng Presidente ay tuwirang pagsang-ayon na nangangahulugan na sumasang-ayon siya sa isiningit na probisyon ng mga mambabatas na ang balanse ng pondo ng government-owned and controlled corporations ay maaaring pakialaman ng kagawaran ng pananalapi. Ang probisyon na ito ng batas sa pambansang budget ang nagbigay ngayon ng sinasabing kapangyarihan sa national government na pakialaman ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Salapi ng bayan na nanggagaling sa buwis na partikular na inilalaan para sa mga proyektong pangkalusugan sa ilalim ng Universal Healthcare Law na dapat ay pinapangalagaan ng tama ng PhilHealth. Sa ilalim po ng saligang batas, binibigyan ng veto power ang Pangulo ng Pilipinas. Maaring tutulan ng nakaupong presidente ang alinmang probisyon ng batas na ipinapasa ng Kongreso. Sa kasong ito, hindi siya tumutol. Hindi ito nilabanan ng Pangulo dahil ito ay tama at mabuti. Lagi raw nating mahalin ang Pilipinas. Lagi raw po nating mahalin ang Pilipino. Sa isinulong pong pambansang gastusin ng gobyerno para sa taong ito o ang National Expenditure Program, 8 bagay lamang ang nakalista sa ilalim po ng unprogrammed appropriations. Mga proyekto po at programa ng pamahalaan na hindi pa nakakasiguro kung saan kukunin ang pera. Ang kabuuang halaga ng 8 items na ito ay 281.9 billion pesos. Datapwat ang inaprubahan ng Kongreso na pambansang budget na sinang-ayunan po naman ng Pangulo dahil hindi niya ito tinutulan. Ang halaga ng unprogrammed appropriations ay umabot sa 731.4 billion pesos. Sa amin po mga naging panayam, sinasabi ng ilang dalubhasa sa pambansang budget na napunta sa unprogrammed appropriations ang ilang mahalagang programa at proyekto para sa mga Pilipino. Habang isiningit ng ilang mambabatas ang kanilang mga gustong proyekto sa programmed appropriations o yung sigurado ng mapopondohan. 51 na mga proyekto po at programa ng pamahalaan ang nasa listahan ngayon ng unprogrammed appropriations. Kasama rito ang Universal Access to Quality Tertiary Education. Libreng tuition para sa mga nag-aaral sa kolehiyo. 7.059 billion pesos. Revised AFP Modernization Program, 10 billion pesos. Konstruksyon at pag-aayos ng mga bodega para po sa mga lalagyan ng mga palay at pagbili ng drying equipment para sa mga palay ng magsasaka, 5 billion pesos. Pambansang pabahay para sa Pilipino program, 8 billion piso. 8 billion pesos. Social pension for indigent senior citizens, 5.8 billion pesos. Mali ba ang mga proyektong ito? Hindi ba mabuti ang mga programang ito? Hindi ito ipinaglabang kaya't wala pang nakalaan na pera. He is not a good man who, without a protest,
allows wrong to be committed in His name. Ang State of the Nation Address ay iminamandato ng saligang batas. Sa ilalim po ng Artikulo 7, Section 23, the President shall address the Congress at the opening of its regular session. Dapat magtalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. Ganoon lamang kapayak ang probisyon sa ating saligang batas. Walang isinasaad dito na dapat ito'y maging magarbo, marangya, na ito'y dapat gastusan ng malaki gamit ang pera ng bayan. Kung ganoon pala kapayak ang probisyon ng saligang batas, para nga sa tinatawag ngayon na SONA, tama ba na ito'y maging pagkakataon para ipangalandakan ang kayamanan ng mga lingkod daw ng bayan? Tama ba na ito'y maging okasyon na mistulang pangmayaman? Mabuti ba na ito'y gastusan ng malaking halaga gamit ang pera ng bayan? Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. May tuturing bang mabuting tao, mabuting Pilipino, ang sino mang magsasabi na tama na ang karangyaan at pagpapakita ng labis na yaman? Itigil na ang pagturing sa mga tinaguriang servants of the people na parabagang royalties o nabibilang sa angkan ng mga hari at reyna. Tama na ang pagwawaldas sa pera ng bayan. Bayan na ang karamihan sa mga mamamayan ay nagugutom. O baka naman ituring na masama ang mga Pilipinong pumupula sa malinaw na pagmamalabis ng tinaguriang servants of the people. Ang SONA'y mahabang talumpati, pawang mga salita lamang. Kabalintunaan po ng mga salita ay ang totoong buhay, ang realidad na nangyayari sa buhay ng mga nakararaming Pilipino ngayon. Kagaya po lamang ng nangyari kahapon na malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig lalawigan. Baha na hanggang ngayon ay mataas pa at milyong pamilyang Pilipino ang apektado. Natakpan, nasapawan ng mga imahe ng realidad ng paghihirap ng mga Pilipinong sinasalanta ng sakuna, ang mga imahe ng karangyaan na ating napanood nung Lunes sa SONA. Kaya naman sa mga nanood at nakinig ng SONA noong Lunes, nagtatanong ang iba, nasaan ang realidad sa sinabing ito ng Pangulo? Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Lubhang nakalulungkot tanggapin ang katotohanan na hindi magkamayaw ang gobyerno sa paggamit ng kanilang kakayahan, resources of government, para pangalagaan at gawing komportable ang buhay ng mga nagpapakilalang servants of the people. Habang ang mga pangkaraniwang Pilipino po naman
ay malimit na kinakailangang magtiis at magtipid at kung maaari ay magmakaawa at umasa po na lamang sa paambon-ambon na ayudang na ipagkakaloob sa kanila. Masakit man sabihin, sa ating bansa, madalas na nababaligtad ang sitwasyon. Ang servants of the people ay nagiging masters of the people. The people are the servants of these masters. May isang iginagalang pong parliamentarian sa United Kingdom na naging punong ministro. At ito ang iwinika niya, and I quote, "We are not the masters. The people are the masters. We are the servants of the people. We will never forget that." Sinabi ito ng dating punong ministro sa mga taong tumulong sa kanya para manalo at sa kanyang mga kapartido. Remember, you are not here to enjoy the trappings of power, but to do a job and to uphold the highest standards in public life. Ito'y kanyang ipinamalas sa panahon ng kanyang panunungkulan. Gawin niyo ang sinasabi ninyo. Ang totoong servants of the people ay nagsisilbing ehemplo. Bayan, huwag tayong padadala sa kanilang mga salita. Imulat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang kanilang mga gawa. Tanungin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ang pinaglilingkuran? O ikaw ang inaalipin? Ano ang turing mo sa mga opisyal ng gobyerno? Servant o master? Think about it. Ayan mga kaibigan, napakinggan ninyo ang pag-aanalisa ni Sen Filon na ito ngayon ay ating pinapanood, pinapakinggan, hinihimay-himay ang lahat na ang nangyayari ngayon, imbis na itong gobyernong Marcos, ang servant of the people, but they are now the master of the people, and the people are now the servant of the master. So ngayon mga kaibigan, baliktad na po ang nangyayari. Tayo na mga mamamayan na naturingan na meron tayong mga public servant na dapat tugunan ang ating mga hinaing, pero ngayon baliktad na po. Baliktad na po, parang tayo na po ang nagiging servant para sa kanila. Dahil yung mga gawain nila, halimbawa, itong mga nangyayaring mga sakuna, imbis na sila ang magbigay ng atensyon, sila ang gagalaw, sila ang gumagawa. Pero mga private sector, mga private civilian, sila na po ang tumutugon sa mga gawain nitong ating mga dakilang master na tinagurian ngayon na baliktad na, imbis na sila ang ating servant dahil sinasahuran sila sa pera ng kabadang bayan, pero ngayon mga kaibigan ay totally hindi na po nangyayari at talagang ang taong bayan na ang ginagawa nilang alipin, ginagawa nilang alila. Hindi ba tayo inalila? Ayan nga mga kaibigan, inuutulan tayo. Ang taong bayan, ang kawawang taong bayan, ang mga kawawa nating mga kababayan ay naghihintay
na malimsan man lang ng kaunting malasakit na bagkos yun naman ay galing din sa pera ng kabanang bayan. So mga kaibigan, itong lahat ng ito ay malinaw na isang huwad na servant po itong mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Sila ay mga huwad na ating ibinoto na sana sila ang magiging model, sila ang magiging susundin ng taong bayan sa kanilang mga mabubuting gawain. Pero ngayon, tila bagang pilit na sinasaklaw or inaalis sa atin ang karapatan bilang tahimik na mamamayang Filipino. Ganito ba ang uri ng gobyerno na dapat nating tingalain, na dapat nating palakpakan? Nakita natin sa kanyang SONA, siya ay pinapalakpakan ng karamihan, nakailang standing ovation, sigawan, palakpakan, isinisigaw ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga magagandang salita. Na alam naman na natin na yung kanyang mga magagandang salita ay wala po sa gawa. Malinaw na ito ay isang panlilin lang against sa atin. Panlilin lang sa taong bayan. Panloloko sa sambayanan. Pinapaniwala tayo sa kanilang mga mabubuting hangarin sa ating lipunan, sa ating bansang Pilipinas. Pero ngayon, eto na, lumabas na po ang tunay na bulok ng pamahalaang Marcos na ito. Lumabas na po ang tunay na kabulukan ng administrasyong ito. Patuloy pa ba nating papalakpakan? Kayong pumapalakpak nung panahon ng kanyang SONA, nung araw ng Lunes, mga kaibigan, July 2024. Papalakpak ka pa rin ba sa kapalpakan na ipinapakita, lalo na nitong kasagsagan ng sakuna na may naranasan natin, itong Super Typhoon Karina na tila bagang walang ginagawa. Itong ating gobyerno, gagawa lang sila, later, huli na. Bakit? Dahil sila ay binabatikos. Pero nung wala pang bumabatikos sa kanila, wala po silang ginagawa. Lahat sila ay nagpasarap lang sa kanilang mga air-conditioned room. Nakikinig, pinapanood ang taong bayan na nahihirapan paano makaalpas, paano maisalba ang kanilang mga sarili sa naturang sakuna. Mga kaibigan, sa uulitin ko po, nasa taong bayan pa rin ang pagpili, ang paghusga at ang pagbibigay ng tuldok sa mga kabulastugan, kalokohan at pambubudol na ito ng administrasyong Bongbong Marcos. Maraming salamat po.